Pang-apat na topic tayo, nako eto na. Alam nyo, dyan sa Congress, kahit papaano may nakakausap tayo eh. May nakakausap tayo. So, yung pagpapatawag ho ng mga vlogger ha, eh siguro akala ninyo wala na yun. Akala nyo is, wala na, nalipasan na yun kasi hindi na ipinag-uusapan eh. Pasko lang ho at bagong taon kaya ganun. No? Pasko lang at bagong taon kaya ganun. Pero tuloy ho yan. Ayan o, fresh na fresh. Oh. House to prove vloggers maligning Quadcom says barbers. Yari na. Sabi ni Ram J. Negros Island, yari ka kay Cap Nino, Daddy Mark Ramos. Oo, napanood ko yung vlog ni Cap Nino. O eto, doon sa mga kaya lang maatim yung mga salitang mga PI, mga tarantaran, yung mga hindot, yung mga ganyan mga word. Pwede nyo puntahan yung Mark Ramos Uncensored. Pero kapag kayong medyo tawag dito, malinis, ayaw nyo makakarinig ng gano'n, dito na lang ho kayo. Okay? So ito na, yung mga pagpapatawag nga doon sa mga vloggers, mga bossing. Meron tayo nakakausap dyan eh. At yun nga, ito yung una sa listahan, mga kababayan, na nandun daw po sa listahan na blind item tayo. Medyo hindi mawari kung lalaki o bekluts. Bekluts, bading. Ayan, so alam nyo na kung ano yung kasarian. 'Di ba? Lalaki. Tapos yung mga nagpo-post ng kung ano-ano, yan yung mga nasa listahan. Ano ba ang huling ipinost niya na walang katotohanan? Yung kay Senator Trillanes, na ang sinasabi, nagso-sorry daw si Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, kay Lapulong Duterte at Mans Carpio. O yan, tatandaan yun. Na-vlog natin yun dito ha. Ano pa? Ito daw, konektado sa vice-presidente. O yan, kayo na ang mag-isip kung sino yon. Isa yon sa listahan o nasa listahan na ipapatawag ng Quadcom, mga bossing. Ay angat natin to ng konti. Mukhang walang makahula kung sino yan Sabi dito, GMA, the House of Representatives will probe vloggers who are allegedly spreading fake news to malign. Sino ho ba yung mga nagpapakalat ng faking impormasyon? Lalo na, ang malupit pa sa kanila, ito po ang ibabalita ko sa inyo. No? Dinadaig ho yung mga broadcaster. Dinadaig ho yung mga nag-aral ng napakatagal para maging isang tagapaghatid ng balita lang. Kung mapapansin nyo ho tayo pag nag-vlog, mga kababayan, mga bossing, lagi kong sinasabi, ito ho ay vlog. Ito ho ay pagbibigay ng reaksyon doon sa mga balita. Pero hindi natin sinasabing, ito po ang ihahatid ko sa inyong balita. Hindi natin nababanggit yun. Kasi mataas ho ang respeto natin doon sa mga tagapagbalita talaga. Tayo, hindi naman pwedeng ganun Pwede reaction tayo. Pero yung mismong sasabihin natin, may balita ho ako sa inyo. Yung manggagaling sa atin, hindi ho. Lagi tayong nakabase doon sa ibinalita o ibinabalita ng mga mainstream media at doon po mismo sa pinaghihiringan nila, mga bossing, at bibigyan natin ng reaksyon. Pero sabi, Mark, kasama ka pa din sa iimbitahin. Sabi ko, okay lang, walang problema. Masaya pa nga ako di ba? Kung maimbitahan nila ako. Alam nyo naman mga bossing, kapag ka ikaw kasi wala kang kinatatakutan at alam mo na hindi style ngalbu o hindi style 2x2 yung ating mga ibinablog at nire-reactionan at ipinopost dito sa ating social media, wala kang kaba, Masarap sa pakiramdam yung maimbitahan ka at makasama ka doon sa imbitasyon ng Congress. Sabi ni Sachi Fleur,
Akala nyo naman makakalusot sa Senado ang impeachment. Akala mo naman pinapagulong na ngayon ang impeachment. Sa ngayon, hindi makakalusot. Di ba? Alam na alam yan. Di ba? Kaya nga ho ako, mga kababayan, yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako okay dyan sa impeachment na yan. Yung kanyang ganon. Diyos ko naman. Akala nyo kayo lang yung may grandmaster ng chess? Akala nyo kayo lang yung marunong maglaro sa politika? Magkakamali kayo. Yung pagkakasabi ng sino ho dito naniniwala yung pagkakasabi ng ating Pangulo na hindi okay na timing ito, para lang po mas umalain at mas maging smooth yung impeachment kay Inday Sara Duterte pagkatapos ng eleksyon. Sa ngayon kasi hindi talaga makakalusot, no? Press 1 doon sa mga naniniwala na yung sinabi ng ating Pangulo na hindi siya pabor doon sa impeachment at hindi ayos yung timing, hindi tama ang timing. Press 1. Kung kayo ay naniniwala na pag-udlot lang yon sa panahon upang sumakto na wala na sila Bato de la Rosa, wala na sila sila Tolentino. Di ho ba? Ganun yon. Ay nako, talagang hindi lulusot ngayon 'yan. Pero kapag katapos ng eleksyon, iyakan kayo diyan. Tingnan nyo. Walang isang salita ang presidente. Ganyan sasabihin niya mga. Walang isang salita ang presidente. Kasi sabi niya, hindi siya okay sa impeachment. Yung pala, ito ngayon, siya na ang nagpupush ng impeachment. Yari kayo. Ganyan yan. Mahihina kasi ang pagbasa ninyo Mahihina ang pagbasa ninyo doon sa mga susunod na pangyayari. Kaya kayo, kapag merong mga telenovela, wala. Talagang kailangan arawin nyo. Yung iba, napaalam ko na susunod niya. Sige, wag na. Sa susunod na lang. Di ba, mga kababayan? Magkakaalaman na lang sa eleksyon. Diyan pa nga lang sa EDSA ninyo Biyernes na yan halos linggo-linggo na. Sumisigaw na nga ang Pangulo, ang dating Pangulo. Isog ka ba? Isog ka ba? Isog pa ba? Napaos na ang dating Pangulo, kakasabi ng isog ka ba? Hanggang ngayon, yung EDSA ninyo, wala pa din. Di ba? Yung sa rally ng INC, malakas ba? Malakas, oo. 1.8 ang pumunta Ilan ho doon ang alam kung ano talaga ang katotohanan bago pumunta? Na imbitado, napakaraming politiko, yung mga DDS, at ang puro sasabihin ni Marcoleta, base sa politika. Ilan ang nakakaalam bago pumunta doon? Wala. Halos lahat sila ang alam para sa kapayapaan. Kailangan pa, sorry sa word na gagamitin ko, kailangan pa linlangin yung mga pupunta para mapapunta lang. Tingin nyo kung rinekta nila yan. Eto, magsasalita si Marcoleta tungkol sa politika. Magsasalita si Marcoleta na kontra sa gobyerno. Nandito si Robin Padilla, si Bongo, nandito si Tolentino, nandyan yung mga yan. Tingin nyo gaano kadami ang pupunta doon kung yun yung mismong binungan nila at kung sinabi nila yung talagang mangyayari doon sa rally na yun. Tingin nyo madami? Hindi. Kasi mga bossing, yung mga umattend doon, umalis ng bahay, ang nakatatak sa utak nila, magiging parte sila ng kapayapaan ng Pilipinas. Magiging parte sila ng peace ng Pilipinas. Yung iba nga doon, sino ba yung pinag-uusapan nito si Marcoleta, etc., etc. Di ba? Kailangan pa na magtago doon sa salitang peace para mapapunta yung mga pupunta. Pagpaumanhin nyo po, doon sa mga Iglesia ni Cristo,
Yun po yung napansin talaga namin, no? Sabi ni Just Vincent, ngalbu. Ramjay Negros Island, INC ka man. Catholic Muslim ka man, Muslim o anumang relihiyon, ang tanong, nakapag-click na ba kayo ng like? Ay, salamat Ramjay. Kala ko kung ano yung sasabihin mo eh. Paano to mga bossing? Yung mga DDS vloggers, handa na ba ang sarili ninyo? No, sabi dito, kaya natin, sinasabi na kailangan magkaroon ng regulatory framework para itong mga vloggers na ito hindi na umaabuso. Kasi talagang pilit nila itinutwist eh. Pilit nilang inililiko yung mamamayang Pilipino, mga bossing. Ano ho? Ako kung sakali na ako kasama doon sa papatawag, nako, yakang-yaka, no? Masarap yan, mga kababayan. Bakit? Mark Ramos, nagpe-fake news ka ba? Yung mga binablog mo. Sasabihin ko lang, yung mga binablog ko po, base po doon sa mga pinag-uusapan nyo doon No? Sa Congress yung mga binablog ko po, base po doon sa mga malalaking channel, ABS-CBN, GMA, etc., etc. Di ba? Yung iba, gumagawa ng kung ano-anong istorya, no? Mailigtas lang yung kanilang mga idolo. Mapagtanggol lang yung kanilang mga iniidolong mga politiko. Wag ganon. Kaya umaabot tayo sa punto na ganito. No, hindi ho natin masisisi yung Quadcom. Dahil ho sila, pilit ho nila mga kababayan na ginagawa yung kanilang trabaho para maipakita yung mga nangyayari o yung mga ginagawa ng ating mga leader, mga bossing. Hinahanap yung mga pondo kung saan napunta. Di ho ba mas masarap at mas maganda para sa Pilipinas kung alam natin kung saan napupunta yung mga pondo at alam natin na ito ay nagagastos ng tama at para sa ikauunlad ng bayan. No? Siguro ho kapag kaganon, kitang-kita mo isa ako sa taxpayer ng Pilipinas. Tingnan mo, ang laki ng naitutulong ng Pilipinas. Di ba, Chi? Ngayon, ikaw, magbabayad ako para mas talagang, kaso, ang dating Pangulong Duterte, hihimok daw ho, na wag magbayad ng tax. Yung ating mga, ating mga kababayan, ay naloko na ho, mga bossing. Nako, kaya baka magaya yan kay Dado. Anyway, mga boss, Chief Amoser, gabi na dyan sa Pilipinas, o umaga na, alas 12:14, dyan sa Pilipinas. Bukas ho ulit, mga boss, Chief Amoser, naka-live tayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.